Sa mismong araw ng kasal ko, natuklasan kong ang aming magiging bahay ay nakapangalan pala sa atin ng mapapangasawa ko. Tahimik kong binawi ang down payment at kinansela ang reception. Nang oras na ng seremonya, hindi ako sumipot. Galit na tumawag ang pamilya ng mapapangasawa ko ng 79 na beses. Inilagay ko sa loudspeaker ang telepono at nagsabi ng isang pangungusap na nagpatahimik sa buong bulwagan. May mga bagay na kung ibang tao ang magkukuwento sa akin, baka pagtawanan ko pa at sabihing, sino namang tanga ang gagawa niyan sa totoong buhay? Isipin mo, 3 taon nang magkasintahan. Malapit ng ikasal, naipakilala na sa magkabilang pamilya. Tapos na ang prenup photoshoot, naipadala na ang mga imbitasyon, nakapag-book na ng reception, napili na ang petsa, at napagplanuhan na rin kung magkakaanak na lalaki o babae. Paanong masisira ang lahat sa loob lang ng ilang oras? Pero nang mangyari ito sa akin, doon ko naintindihan. Hindi nagiging tanga ang tao dahil sa kawalan ng alam. Nagiging tanga sila dahil sa sobrang pagtitiwala. Ang pangalan ko ay Leah. At noon ay 28 taong gulang ako. Nakilala ko si Paulo nang magkaroon ng joint project ang aming mga kumpanya. Hindi si Paulo, yung tipong kapansin-pansin ng itsura, at hindi rin siya mabulaklak magsalita. Siya yung tipo ng lalaki na mukhang napakabait, mahinahon, at madaling pagkatiwalaan. Sa 3 taon naming pagsasama, hindi niya ako sinigawan kahit minsan. Tuwing umaga, hinihintay niya ako para sabay kaming pumasok sa trabaho. Kapag umuulan, nag-aabang siya sa labas ng opisina. Hinding-hindi niya nakakalimutan ang regalo tuwing may okasyon. Noong minsan na nilagnat ako, nag-leave siya sa trabaho para lang magbantay sa tabi ko at palitan ang basang bimpo sa noo ko buong gabi. Minsan, tiningnan ni Mama si Paulo at sinabi sa akin, "Anak, bihira na ang matitinong lalaki ngayon. Ayos yan." Kahit si Papa, na sa sobrang sungit ay pinalayas ang 3 kong dating nobyo dahil lang hindi niya gusto ang itsura nila, ay tahimik lang na tumango. Inakala ko noon na napakaswerte ko sa buhay, hanggang 3 buwan, bago ang kasal namin. Noong araw na iyon, pumirma kami ng kontrata para sa isang condominium unit. Matatagpuan ito sa isang bagong urban development sa silangang bahagi ng Cebu City. May sukat na 80 square meters, 2 kwarto, at ang balcony ay nakaharap sa isang artificial lake. Nagustuhan ko ito agad sa unang tingin pa lang. Ginulo ni Paulo ang buhok ko at ngumiti. Kung saan masaya ang asawa ko, doon tayo. Simula ngayon, ikaw na ang masusunod sa lahat ng bagay sa bahay natin. Ngumiti ako, nang may hiya. Naglabas ako ng 1,000,000 piso, 10, mula sa 6 na taon kong ipon, habang si Paulo ay nag-ambag ng 700,000 piso. 10 andandalian. Ang natitira ay uutangin sa bangko. Tandang-tanda ko pa ang araw na iyon. Habang iniaabot ng sales agent ang mga dokumento para pirmahan, biglang nagsalita ang ate ni Paulo. Si Dina. Ipinatong niya ang kamay sa mesa at sinabi sa mahinahong boses, "Itong bahay, sa akin ipapangalan." Akala ko ay nagkamali lang ako ng dinig. Lumingon ako kay Paulo. "Anong sabi mo?" Natural na ngumiti si Paulo. Si Ate Dina lang ang tatayong pangalan. Tatayong pangalan? O, tiningnan ko siya. Para saan? Nag-cross ng braso si Dina. At ngumiti. Hindi mo pa ba naiintindihan? Ganito ang patakaran sa pamilya namin. Natigilan ako. Anong patakaran? Ang mga malalaking ari-arian tulad ng bahay ay kailangang ipangalan sa isang kapamilya. Para masigurong protektado ito. Kung sakaling magkaroon ng problema ang mag-asawa sa hinaharap. Tiningnan ko si Dina. Tapos ay lumingon ako kay Paulo. Naghintay ako na sabihin niyang, nagbibiro lang ang ate niya. Pero wala. Hinawakan lang ni Paulo ang kamay ko. Huwag ka nang mag-isip ng malalim. Huwag mag-isip? Siya ang tatayong pangalan lang? Ibabalik din sa atin kapag nabayaran na ang utang. Bakit kailangan pang ibalik? Bahay natin to. Bakit hindi na lang sa atin ipangalan mula sa simula? Nawala ang ngiti ni Paulo. Leah, huwag ka namang masyadong makwenta. Naaalala ko ang sama ng loob na naramdaman ko noon.
Pero niyakap ako ni Paulo. Sabi niya, 3 taon na tayo. Hindi ka pa ba naniniwala sa akin? Isang simpleng tanong, isang pangungusap na nagpatahimik sa akin. Oo nga, 3 taon na. Nagtiwala ako. Nagtiwala ako ng walang karagdagang tanong. Ngayong iniisip ko, kung naging mas matatag lang sana ako noon, kung tumalikod na lang sana ako, marahil ay hindi nangyari ang lahat ng ito sa araw ng kasal ko. Umaga ng kasal ko. Nagising ako ng 4:30 ng madaling araw. Ang hotel kung saan gaganapin ang reception ay nasa sentro ng lungsod. Make-up, pagsusuot ng wedding gown, pagtanggap sa mga bisita, pagkuha ng litrato lahat ay naaayon sa plano. Ang nanay ni Paulo, si Aling Cora, ay kanina paabot tenga ang ngiti. Paulit-ulit niya akong tinitingnan at sinasabing, napakaswerte mo talaga, Lia. At maikakasal ka sa pamilya namin, 1 beses, 2 beses, 3 beses. Pagsapit ng halos 9 ng umaga, iyon na ang 7th beses na narinig ko ang linyang iyon. Tiningnan ko ang sarili ko sa salamin. Ang wedding gown na nagkakahalaga ng halos 250,000 piso ay yakap na yakap sa aking katawan. Nakapusod ang aking buhok. At suot ko ang set ng alahas na pinili ni Paulo. Napakaganda ko. Sa puntong kahit ako ay nanibago sa aking itsura. Nag-vibrate ang telepono ko. Si Paulo. Asawa ko. Susunduin ko lang. Yung mga kamag-anak natin galing Batangas. Maghintay ka lang dyan sa hotel. Ha? Sige. Huwag kang tatakbo-takbo kung saan-saan ha. Natawa ako. Hindi naman ako bata. May sorpresa ang pamilya ko para sa'yo. Natigilan ako. Sa bagong bahay, hindi ko alam kung bakit biglang pumasok sa isip ko ang isyu ng kondo na nakapangalan kay Dina. Isang kakaibang kaba ang gumapang sa aking likuran. Nakakabahala at hindi mapakali. Nanatili akong tahimik ng ilang segundo. Pagkatapos ay bigla kong kinuha ang susi ng kondo. Naaalala ko, noong 1 linggo, ibinigay sa akin ni Paulo ang susi. Nakangiti pa siya noon. Bawal silipin muna, ha? Para sorpresa hanggang mamaya. Tiningnan ko ang susi sa aking kamay. Isang kakaibang ideya ang pumasok sa isip ko. Silip lang. Saglit lang. Iyon ang sabi ko sa sarili ko. Pero hindi ko alam na pagkalipas ng 15 minuto. Pagbukas ng pinto ang kondo, ang unang bumungad sa akin ay hindi magapulang lobo. Hindi rin ang pulang na dekorasyon na nakadikit sa pader. Kundi isang pares ng itim na sapatos ng babae, na maayos na nakalagay sa tapat ng shoe rack. Isang lumang sapatos. Isang sapatos na halatang hindi sa akin. Nagsimulang manlamig ang mga kamay ko. At sa sandaling iyon, nagkaroon ako ng malakas na kutob. Ang kasal na ito, marahil, ay hindi na matutuloy. Binuksan ko ang pinto at pumasok sa loob. Nakahawak pa rin ang kamay ko sa doorknob. Pero ang buong katawan ko ay parang napako sa kinatatayuan. Sa simula, sinubukan ko pang pakalmahin ang sarili ko. Baka nag-iisip lang ako ng sobra. Baka ang sapatos na iyon ay sa naglinis, sa nag-deliver, o sa kung sinumang tumulong mag-ayos ng bahay. Pero may kakaibang pandama ang mga tao, lalo na ang mga babae. May mga bagay na hindi pa nakikita ng mata, hindi pa naririnig ng tainga, pero alam na ng puso. Humakbang pa akong ilang beses. Maganda ang pagkakaayos ng sala. May pulang sina nakadikit sa pader. Sa coffee table, may isang florera ang masariwang bulaklak. Ang sofa ay nababalutan pa ng plastik, na hindi pa natatanggal lahat. Lahat ay katulad ng pinangarap kong bahay para sa bagong kasal. Ang problema lang, hindi ito mukhang bahay ko. Sa isang estante sa tabi ng TV, may isang maliit na picture frame. Agad ko itong napansin. Litrato ni na Paulo at Dina. Napatigil ako. Sa litrato, masayang-masaya ang ngiti ni Paulo. Habang si Dina ay nakaakbay sa kanyang kapatid, ang ulo ay nakasandal sa balikat ni Paulo. Kung ibang tao ang titingin, sasabihin nilang napakalapit lang talaga ng magkapatid. Pero hindi ko alam kung bakit. Habang tinitingnan ko ang litratong iyon, nanlamig ang buong pagkatao ko. Dahil tandang-tanda ko, hindi ko pa kailanman nakita ang litratong iyon.
Dahan-dahan akong pumasok sa master bedroom. Pagbukas ng pinto, nanlambot ang aking mga tuhod. Sa ibabaw ng vanity table, nakahanay ang iba't ibang klase ng makeup, pabango, lotion, lipstick, suklay, at isang hair curler na nakasaksak pa. Pinagmasdan ko ang mga gamit na iyon. Wala ni isa man dito ang sa akin. Hindi ko ginagamit ang lipstick na iyon. Hindi ko rin ginagamit ang pabangong iyon. Nanatili akong tahimik ng ilang segundo. Pagkatapos ay binuksan ko ang aparador. Sa kaliwa, mga suit ni Paulo. Sa kanan, mga damit pambabae, maraming damit. May pantulog, may mga blouse, at mayroon ding mga pambahay. Nanigas ako. Hinila ko ang isang drawer sa ibaba. Maayos na nakatupi ang ilang set ng underwear. Nakilala ko ang brand, napakagastos. May isang set na nagkakahalaga ng mahigit 3,000 piso, a 3,000. Minsan ko na itong tiningnan online, pero hindi ko binili, dahil nang hinayang ako sa pera. At ngayon, narito ito, sa loob ng bahay na pinag-ipunan ko. Nagsimulang manginig ang mga kamay ko. Umatras ako ng 2 hakbang at napaupo sa gilid ng kama. Blanko ang isip ko. Gusto kong tawagan si Paulo agad-agad. Gusto ko siyang questionin. Gusto kong tanungin kung anong kababalaghan ang nangyayari. Pero hindi ko alam kung bakit hindi ko siya tinawagan. Dahil sa sandaling iyon, natakot ako. Natakot ako sa isasagot niya. Natakot akong tama ang hinala ko. Umupo pa ako sandali bago tumayo at nilibot ang buong bahay. Ang pangalawang kwarto ay inayos na parang silid ng bata. May mga cartoon character na nakadikit sa pader. At sa ibabaw ng kama, may ilang stuffed toys. Natigilan ako. Tandang-tanda ko. Hindi namin ito napag-usapan ni Paulo. Hindi pa kami kasal. Ni hindi pa namin napag-uusapan ang pagkakaroon ng anak. Kaya bakit parang matagal nang pinaghandaan ang lugar na ito? Isang di maipaliwanag na pakiramdam ang nagsimulang mamuo sa loob ko. Binuksan ko ang pinto ng study room. Sa pagkakataong ito, hindi ko na talaga kinaya. Sa bookshelf, nakalagay ang diploma ni Paulo. Sa tabi nito, isang certificate na may pangalang Dina. At sa tabi pa noon, isang kahon ng gamot-gamot para sa high blood ni Dina. Nakita ko na siyang umiinom nito sa bahay ni na Paulo. Matagal kong tiningnan ang kahon ng gamot, pagkatapos ay napangiti ako, isang napakaliit na ngiti. Sa sandaling iyon, naintindihan ko na. Naintindihan ko na ang lahat. Hindi ito ang bago kong bahay. Ito ang bahay nila. Bahay ni Paulo. At ng kanyang pamilya. At ako? Isa lang akong taga-ambag ng pera. Lumabas ako ng sala na parang wala sa sarili. Habang dumadaan sa isang aparador malapit sa balcony, napansin kong bahagyang nakabukas ang isang drawer. Napatigil ako. Hindi ko alam kung bakit. Pero hinila ko ito. At sa sumunod na segundo, nanlamig ang buong katawan ko. Sa loob, isang pulang folder, ang certificate of title ng bahay. Matagal ko itong tiningnan. Ang puso ko'y kumakabog ng napakalakas. Halos masakit. Sinabi ko sa sarili ko, okay lang. Baka photocopy lang to. Baka temporary papers lang. Baka, binuksan ko ito. Ang bawat salita ay malinaw sa aking paningin. Pangalan ng may-ari. Dina. Si Dina lang. Walang pangalan ni Paulo. Walang pangalan ko. Matagal kong tiningnan ang mga salitang iyon, hanggang sa manlabo ang aking mga mata. Naalala ko ang bawat maliliit na detalye. Sa nakalipas na 3 buwan, tuwing nagyayaya akong mamili ng gamit, laging nakangiti si Paulo. Si Ate Dina na ang bahala. Tuwing tinatanong ko ang tungkol sa mga papeles ng loan sa bangko, iniiba niya ang usapan. Tuwing tinitingnan ako ni Dina, ngumingiti siya, isang kakaibang ngiti. Noon, hindi ko maintindihan. Ngayon, naiintindihan ko na. Iyon ang ngiti ng isang nagwagi. At ako ang tangang pinaikot-ikot sa loob ng 3 buwan. Nag-vibrate ang telepono. Pangalan ni Paulo ang lumabas sa screen. Tiningnan ko ito. Ilang segundo bago ko sinagot. Ang boses niya ay kasing lambing pa rin ng dati. Asawa ko, nasaan ka na?
Hinahanap ka na ng makeup artist. Nanahimik ako. Leah, nandito ako. Nasaan ka? Tumingin ako sa paligid ng kwarto. Sa pantulog na nakasabit sa aparador. Sa kahon ng gamot sa estante. Sa titulo ng lupa sa aking kamay. At mahinang nagtanong, Paulo, may gusto ka bang sabihin sa akin? Natahimik ang kabilang linya sa loob ng 1 segundo. 1 segundo lang, pero sapat na. Dahil minsan, hindi mo na kailangang marinig ang sagot. Ang katahimikan lang ay sapat na para maintindihan ang lahat. Ang boses ni Paulo sa kabilang linya ay nanatiling kalmado. Yung tipong malambing na nagbibigay ng kapanatagan. Naiisipin mong isa siyang mabuting tao. Pero noong mga sandaling iyon, nakaramdam ako ng ginaw, hindi dahil sa malakas na aircon sa unit, kundi dahil sa lamig na gumapang mula sa dibdib ko hanggang sa tiyan, na para bang may nagpasok ng isang dakot ng yelo sa loob ko. Nanahimik si Paulo ng isang saglit, pagkatapos ay tumawa siya. Bakit ka ganyan? Ang weird naman ng tanong mo. Yumuko ako, at tiningnan ang titulo sa aking kamay. Hindi ako umimik. Nagpatuloy si Paulo. Leah, nasaan ka ba? Sabihin mo sa akin. Narinig ko ang ingay ng mga sasakyan sa kabilang linya. Ang bulungan ng mga tao. Siguro ay papunta na nga siya, para sunduin ang mga kamag-anak niya. Mahina akong nagtanong. Ang ganda ng bahay natin, no? Natahimik ang kabilang linya. Mas matagal ngayon, mga 3 segundo. Maikli lang ang 3 segundo. Pero sa sitwasyong iyon, parang 3 taon ang haba. Nakapunta ka na sa unit? Oo. Sabi mo wag akong pumunta muna. Bakit hindi pwede? Hindi naman sa ganon. Ibig kong sabihin, hindi pa kasi tapos ayusin. Natawa ako. Kakaiba ang tunog ng tawa ko. Maging ako ay nanibago. Leah, bakit? May itatanong ako sa'yo. Sige, sabihin mo. Kanino yung mga makeup sa vanity table? Malinaw kong narinig ang paghinga niya. Nang malalim sa kabilang linya. Kay Ate Dina. Pati yung mga damit sa aparador? Yung underwear? Hindi sumagot si Paulo. Tumingin ako sa balcony. Napakaganda ng araw sa labas. Ang sikat ng araw ay tumatama sa lawa sa di kalayuan. May mga batang nagbibisikleta sa ibaba. Isang napakagandang araw. Isang araw na sa loob ng ilang oras ay dapat suot ko na ang wedding gown at maglalakad sa altar. Pero heto ako ngayon. Nakatayo at tinatanong ang lalaking pakakasalan ko kung bakit may underwear ng ibang tao sa loob ng bahay na pinag-ipunan ko. Nakakatawa, matagal bago nagsalita si Paulo. Leah, huwag kang mag-misinterpret. Anong mami-misinterpret ko? Kahihiwalay lang ni Ate Dina. Hindi stable ang isip niya, kaya dito muna siya pansamantala. Pansamantala? Oh, gaano katagal? 1 buwan? 2 buwan? 1 taon? Nagsimula nang mairita si Paulo. Bakit ang dami mong tanong? Wala ba akong karapatang magtanong? Leah? Bumaba ang tono ng boses ni Paulo. Araw ng kasal natin ngayon. Pwede ba, huwag ka nang gumawa ng gulo? Kinagat ko ang labi ko. Kung dati, marinig ko lang ang ganyang tono niya, bibigay na ako agad. Sisisihin ko ang sarili ko. Sa pagiging praning. Iisipin kong, baka pagod lang siya. Ako na mismo ang unang magpapakumbaba. 3 taon na laging ganoon. Sa tuwing mag-aaway kami, ako lagi ang unang humihingi ng tawad. Dahil magaling si Paulo. Hindi siya sumisigaw, hindi nagwawala, hindi nagmumura. Mananahimik lang siya at magiging malamig hanggang sa ako na mismo ang makonsensya. Pero ngayon, hindi ko alam kung bakit. Ayoko nang magtimpi. Umupo ako sa sofa. Napakakalmado ng boses ko. Paolo. Ano? Nakita ko na ang titulo. Biglang tumahimik ang kabilang linya. Walang hininga. Walang ingay ng sasakyan. Wala. Isang nakakatakot na katahimikan. Pagkatapos, biglang nagsalita si Paulo ng mabilis. Pakinggan mo ang paliwanag ko. Nakikinig ako. Hindi yan tulad ng iniisip mo. Ano ba ang iniisip ko? Nakatayo lang si Ate Dina bilang pangalan. Nakatayo bilang pangalan? Oo.
Mag-isa. Inulit ko. Kalmado pa rin ang boses ko. Habang mas kalmado ako, mas lalong natataranta si Paulo. Kailangan mong maniwala sa akin. 3 taon na akong naniniwala sa iyo, Paulo. 3 taon na. Tumingin ako sa kawalan. Nag-ambag ako ng 1,000,000 piso. Nagtatrabaho ako hanggang 10 ng gabi. Kumakain ako ng instant noodles, buong buwan, para lang makapag-ipon para sa bahay. Nagtiwala ako sa iyo, kahit noong sinabi ni Ate Dina, na sa kanya ipapangalan ang bahay, hindi ako umalis. Hanggang kailan pa ba ako kailangang maniwala sa iyo? Malakas na bumuntong hininga ang kabilang linya. Lia, malapit nang dumating ang lahat ng bisita. Oh, anong ngayon? Pwede bang mamayang gabi na lang natin to pag-usapan? Hindi pwede. Lia! Sa unang pagkakataon, sinigawan ako ni Paulo. Natigilan ako. 3 taon. Iyon ang unang pagkakataon. Ano bang ginagawa mo, ha? Araw ng kasal natin, alam na ng lahat. Naipadala na ang mga imbitasyon. Nandito na ang mga kamag-anak. Gusto mo bang palakihin to? Natawa ako. Sa pagkakataong ito, tumulo ang luha ko. Hindi ko alam kung umiiyak ako dahil sa sakit o dahil sa pagkadismaya. Ako pa ang nagpapalaki ng gulo? Ako ba ang nagpangalan sa ate mo sa titulo ng bahay? Ako ba ang nagpasok ng gamit ng ate mo sa bahay natin? Ako ba ang nanloko sa iyo sa loob ng 3 buwan? Hindi sumagot si Paulo. Narinig ko ang mabigat niyang paghinga. Ilang sandali, bumalik sa pagiging malumanay ang boses niya. Lia, pakinggan mo ako. Pagkatapos ng kasal, ipapaliwanag ko lahat. Kahit anong gusto mo, ibibigay ko. Ngayon lang. Huwag mo naman akong ipahiya. Tumingala ako sa kisame. Ganoon pala. Sa huli, tungkol pa rin sa kahihiyan. Hanggang sa huling sandali, takot pa rin siyang mapahiya. Hindi takot na mawala ako. Hindi takot na masaktan ako. Kundi takot na mapahiya. Dahan-dahan akong tumayo. Muling tiningnan ang buong kwarto. At kinuha ang susi bago lumabas ng pinto. Lia, saan ka pupunta? Hinila ko ang pinto. Lia! Lia, mahina akong sinabi. Babalik ako sa hotel. Agad na gumaan ang boses ni Paulo. Tama yan. Sige, bumalik ka na. Tapos mag-usap tayo. Nakatayo ako sa harap ng elevator. Ang numero mula Labato ay nagsimulang bumaba. 11, 10, 9. Tiningnan ko ang refleksyon ko sa pinto ng elevator. Napakaganda ng make-up, pulang labi, maayos na pusod, mukha akong isang nobyang malapit ng ikasal. Pero, ang mga mata ko ay parang mata ng isang taong kagigising lang mula sa isang panaginip. Itinapat ko ang telepono sa tainga ko at sinabi ng napakahina, babalik ako para kunin muna kung ano ang sa akin. Pagkatapos noon, ibinaba ko ang tawag. At sa sandaling bumukas ang pinto ng elevator, isang plano ang nabuo sa isip ko na kahit ako mismo ay hindi inaasahan. Lumabas ako ng elevator na may kakaibang linaw ng isip. Sabi nila, kapag naloko ka, sobrang sakit daw na hindi ka makakatayo. Iiyak ka. Sisigaw. Susugurin mo siya para malaman ang totoo. Akala ko, ganoon din ako. Pero napagtanto ko na kapag umabot na sa sukdulan ang sakit, kusa nang natutuyo ang mga luha. Ang natitirang pakiramdam na lang ay ginaw. Isang lamig na gumapang sa buong katawan ko na nagbigay linaw sa aking isipan. Habang naglalakad, binuksan ko ang telepono. 10 missed calls mula kay Paulo. Lia, huwag kang mag-isip ng kung ano-ano. Lia, pakinggan mo ang paliwanag ko. Bumalik ka na muna sa hotel. Huwag mo naman akong ipahiya ngayon. Ang huling mensahe ay ipinadala ilang segundo lang ang nakalipas. Lia, be good. Matagal kong tiningnan ang 2 salitang, be good. Sa loob ng 3 taon, laging ganyan ang paraan ni Paulo sa akin. Tuwing malungkot ako, sasabihin niya, be good now. Tuwing gusto kong makipagtalo, sasabihin niya, huwag ka nang maging isip bata. Tuwing ako ang dehado, aakbayan niya ako at sasabihin, be good. Magparaya ka na.
Ano ba naman yon? Noon, akala ko lambing iyon. Ngayon, naiintindihan ko na. Hindi iyon lambing. Iyon ay kontrol. Dahil ang taong tunay na nagmamahal sa'yo, ay hindi ka hahayaang laging magtiis. Nakatayo ako sa labas ng hotel, pinagmamasdan ang mga taong dumadaan, at tinawagan ng isang tao. Kakasagot pa lang ng kabilang linya. Sumigaw na agad siya. Ano ba naman yan, bride? Anong kailangan mo sa akin sa ganitong oras? Hindi ba't naghahanda ka na para sa kasal? Si Bea, ang best friend ko mula pa noong college. Huminga ako ng malalim. Nasaan ka? Nanahimik si Bea ng ilang segundo. Lia, umiiyak ka ba? Hindi. Sabihin mo ang totoo. Tumingala ako sa langit. Pumunta ka sa hotel ng kasal ko. Anong nangyari? Kailangan ko ng tulong mo. 20 minuto ang lumipas. Dumating si Bea sa harap ng hotel. Pagkakita sa akin, tumakbo agad siya. Diyos ko, bakit ang putla mo? Sabi niya habang hawak ang kamay ko. Anong nangyari? Hindi ako sumagot agad. Ibinigay ko lang ang telepono ko sa kanya, binuksan ang litrato ng titulo ng lupa, ang mga gamit ni Dina, at ang kwarto ng bata. Pinanood ko ang pagbabago ng ekspresyon sa mukha ni Bea mula sa pagtataka, pagkalito, hanggang sa galit. Ano to? Ang bagong bahay. Anong bagong bahay? Bahay ko. Natawa ako. Ay, hindi pala. Bahay ng ate ni Paulo. Tiningnan ako ni Bea ng ilang segundo, pagkatapos ay nagmura ng malakas. Gago, napatingin sa kanya ang ilang dumadaan. Pero wala siyang pakialam. Sabi ko na nga ba, alam mo, alam ang ano? Hindi ko talaga gusto yang lalaking yan. Tiningnan ko siya. Bakit hindi mo sinabi noon? Sinabi ko. Di ba? Masyado ka lang kasing in love, kaya hindi ka nakinig. Hinila niya ako para umupo sa isang bench. Lia, naaalala mo ba? Noong birthday mo last year, pinaghugas ka ng pinggan ni Dina mag-isa sa kusina. Natigilan ako. Naalala ko. Birthday ko nga pala noon. Pero dahil maraming bisita, sinabi ni Aling Cora, Lia, tulungan mo muna si tita sandali. Halos 2 oras akong naghugas ng pinggan. Pag-akyat ko para kumain ng cake, halos ubos na ang kandila. Ang sabi lang ni Paulo noon, pamilya na rin naman tayo. Ano pa bang ikinukuwenta mo? Nagpatuloy si Bea. Tapos, noong na-ospital ang mama mo at kailangan mo ng pera. Sabi ni Paulo. Gipit siya. Pero 1 linggo lang. Binilhan niya ng bagong cellphone si Dina. Tumingala ako sa kanya. Nagsimulang kumuyom ang aking mga kamao. Naaalala ko. Naaalala ko lahat. Ang kaso, noon, lagi akong gumagawa ng dahilan para sa kanya. Dahil mahal ko siya. Kakaiba talaga kapag in love. Nakikita mo lahat ng mali. Pero niloloko mo ang sarili mong okay lang yan. Tiningnan ako ni Bea. Lia. Nanahimik ako. Tamang-tama, nag-vibrate ang telepono ko. Ang nanay ni Paulo. Tiningnan ko ang screen. Aling Cora calling. 1 beses. 2 beses. 3 beses. Hindi ko sinagot. Tapos, nag-vibrate ulit. Sa pagkakataong ito, si Dina. Sinagot ko. Hindi pa ako nakakapagsalita. Umalingaw-ngaw na ang boses ni Dina. Lia, nasaan ka? Mahina akong natawa. Bakit po ate? Anong bakit? Araw ng kasal mo ngayon. Alam mo ba yun? Bakit ka pa tumatakbo-takbo kung saan-saan? Tumatakbo ako? Hindi ba? Bakit, hindi ba? Nagsimulang tumaas ang boses ni Dina. Matanda ka na. Huwag kang umarting parang bata. Hinahanap ka na ng buong pamilya. Nakatayo lang ako. Ate, ano? Ang ganda ng condo unit. Natahimik ang kabilang linya. Anong sinasabi mo? Hindi kita maintindihan. Huwag na tayong magkunwari. Lia, isa lang ang itatanong ko sa'yo. Tumingin ako sa labas ng salamin. Gaano katagal mong balak tumira sa bahay na yon? Nanahimik si Dina. Ilang segundo ang lumipas. Bigla siyang tumawa. Sa unang pagkakataon,
Narinig ko ang ganoong tawa, hindi na peke, hindi na formal, kundi puno ng pagmamayabang. Ngayong alam mo na. Hindi ko na itatago. Na, tumigil ang tibok ng puso ko. Lia, ang babaeng may asawa, kailangang marunong makisama. Kapag ikinasal ka na sa pamilya namin, magiging parte ka na rin namin. Kahit kanino pa nakapangalan ang bahay, pare-pareho lang yan. Ate ako ni Paulo. Sa tingin mo ba, sasaktan kita? Hinigpitan ko ang hawak sa telepono. Paano, kung hindi ko nalaman ngayon? Nalaman mo man o hindi, may magbabago ba? Pagkatapos ng kasal, sa pamilya pa rin namin katitira. Lia, huwag kang masyadong makwenta. Isa pa, malapit ka ng mag-30. Kung hihiwalayan mo si Paulo, sa tingin mo, may makikita ka pang mas mabuti sa kanya? Tumingala ako, nanginginig ang mga labi ko. Sa sandaling iyon, isang ideya ang biglang pumasok sa isip ko, na kahit ako mismo ay kinilabutan. Tiningnan ko si Bea at dahan-dahang tumayo. Samahan mo ako, nagtatakang tanong ni Bea. Saan? Tumingin ako sa reception area ng hotel, para bawiin kung ano ang sa akin. At sa pagkakataong ito, hindi ko na balak umiyak. Tumingin ako sa reception area ng hotel. Si Bea sa tabi ko ay nakatingin sa akin na parang sa isang estranghero. Siguro, hindi rin niya inaasahan na ang isang kaibigang tulad ko, na malumanay, ay magkakaroon ng ganoong tingin. Dahil kahit ako, noong mga sandaling iyon, naramdaman kong nag-iba ako. Sabi nila, ang babae, kapag nagmamahal, bulag. Pero kapag nagising na sa katotohanan, nakakatakot. Dati, kapag naririnig ko yan, akala ko OA lang. Pero noon ko lang naintindihan, hindi sila nakakatakot dahil gusto nilang maghiganti. Nakakatakot sila dahil kapag nawasak na ang puso, nagigising ang isipan. Hinawakan ni Bea ang braso ko. Lia! Anong gagawin mo? Tiningnan ko siya at huminga ng malalim. Babawiin ko lang kung ano ang sa akin. Pero wag kang gagawa ng kalokohan. Hindi ako gagawa ng kalokohan. Yumuko ako at tiningnan ang telepono ko. 23 missed calls. 17 mula kay Paulo. 5 mula kay Aling Cora. 1 mula kay Dina. Puno na rin ng text ang screen. Lumako mula kay text ang screen. Lia, sagutin mo. Nasaan ka na? Hinahanap ka na ng lahat. Lia, wag mo naman akong ipahiya. Kahihiyan. Laging kahihiyan. Natawa ako ng mahina. Mula kaninang umaga, wala ni isang nagtanong kung okay lang ako. Walang nagtanong kung nasasaktan ako. Walang nagtanong kung natatakot ba akong mag-isa. Ang tanging tanong nila ay kung nasaan ako para mahila nila ako pabalik at ituloy ang pagiging nobya ko. Hinila ako ni Bea papasok sa elevator. Diretso ka na ba sa taas? Oh, paano? Kung nandoon ang pamilya ni Paulo, mas mabuti. Bumukas ang pinto ng elevator. Ang ikalawang palapag ng hotel ang venue ng kasal. Paglabas ko pa lang, narinig ko na ang boses ng MC mula sa loob ng bulwagan. Mangyaring maghintay po tayo ng ilang sandali. Ang ating bride po ay kasalukuyang naghahanda. Natigilan ako. Naghahanda? Lumingon ako kay Bea. Tiningnan din niya ako. Pareho kaming natahimik ng ilang segundo. Pagkatapos, nanlaki ang mga mata niya. Hindi nga, naglakad ako ng mabilis papunta sa pinto ng bulwagan. Habang papalapit, lalong bumibilis ang tibok ng puso ko. Nang makarating ako sa harap ng pinto, nakita ko ang isang staff ng hotel na nakayuko habang may kausap sa telepono. Pag-angat ng ulo niya at pagkakita sa akin, bigla siyang namutla. Ma'am, Ma'am Lia. Hi po ma'am. Okay lang po ba kayo? Ngumiti ako. Bakit naman ako hindi magiging okay? Tiningnan ako ng staff. Pagkatapos ay sumulyap sa loob ng bulwagan. Kakaiba ang tingin niya. Agad kong naintindihan. Anong nangyayari sa loob? Nag-atubili siya. Kasi po, sabihin mo na ang totoo. Sinabi po ng pamilya ng groom na bigla raw po kayong sumakit ang tiyan kaya nagpapahinga kayo. Napatigil ako. Tapos, sinabi po nilang ituloy lang daw ang programa.
Naramdaman kong umugong ang ulo ko. Ituloy? Opo. Paano itutuloy? Yumuko ang staff. Hindi ko po alam, ma'am. Tumingin ako sa malaking pinto at dahan-dahan itong itinulak. Sa sandaling bumukas ito, umalingaw-ngaw ang tugtog ng kasal. Puno ang bulwagan. Halos 30 lamesa ang okupado. Ang mga kamag-anak, mula sa magkabilang panig, ay nagtatawanan. May kumakain ng prutas, may nagpipicture, may tumatayo pa para mag-toast, na para bang walang nangyayari. Tumingin ako sa entablado, at sa sumunod na segundo, nanigas ang buong katawan ko. Nakatayo roon si Paulo. Suot pa rin ang itim na suit. May parehong ngiti. Pero ang taong katabi niya ay hindi ako. Isa itong babaeng nakasuot ng puting wedding gown. May belo na halos tumatakip sa kalahati ng kanyang mukha. Napatulala ako. Si Bea sa tabi ko ay nagmura. Putang ina. Narinig ko ang bawat tibok ng puso ko. Malakas at mabilis. Hindi ko maintindihan ang nangyayari. Akala ko nagkakamali lang ako ng tingin. Pero hindi. Totoo yun. Talagang humanap si Paulo ng ibang babae para pumalit sa akin. Noong mga sandaling iyon, hindi na ako nakaramdam ng sakit. Kakaiba. Kapag sinaksak ka ng malalim, hindi mo agad mararamdaman ang sakit. Blanko lang. Ang MC sa entablado ay masayang masaya. Inaanyayahan na po natin ang ating bride and groom para sa kanilang pagpapalitan ng singsing. Sakto sa sandaling iyon, isang boses ang umalingaw-ngaw mula sa likuran. Leah, lumingon ako. Ang kaibigan kong si Tina. Tiningnan niya ako. Pagkatapos ay tumingin sa entablado. Nanlaki ang mga mata. Anong kababalaghan yan? Hindi mahina ang boses niya. Agad na lumingon ang mga lamesang malapit sa pinto. At sumunod na rin ang iba. 1, 2, 10. Mabilis na nagbulungan ang buong bulwagan. Nakita na rin ako ni Paulo sa entablado. Agad na nanigas ang ngiti sa kanyang mukha, para siyang naging bato. Lumingon din ang babaeng nakasuot ng wedding gown sa tabi niya. Nakita kong nanginginig ang mga kamay niya. Si Aling Cora, na nakaupo sa pangunahing lamesa, ay biglang tumayo. Leah! Halos pumiyok ang boses niya. Tiningnan ko siya. Pagkatapos ay si Paulo. At ang babaeng nakasuot ng wedding gown. Lahat ng ingay sa bulwagan ay parang naglaho. Ang tanging naririnig ko ay ang tibok ng puso ko. At pagkatapos, paisa-isang hakbang, pumasok ako. Dahan-dahan. Ang tunog ng aking takong ay umalingaw-ngaw sa sahig. Tok, tok, tok. Tumahimik ang buong bulwagan. Walang nagsasalita, walang kumikilos. Lahat ng mata ay nakatingin sa akin. Namutla si Paulo. Leah, hindi ako sumagot. Nagpatuloy ako sa pag-akyat sa entablado, hanggang sa makatayo ako sa harap ni Paulo. Lumunok siya. Pakinggan mo ang paliwanag ko. Tiningnan ko ang babaeng nakasuot ng wedding gown sa tabi niya, at dahan-dahang itinaas ang belo. At sa sandaling makita ko ng malinaw ang mukha sa ilalim nito. Ako at ang buong bulwagan ay natigilan. Itinaas ko ang belo. Ang buong bulwagan ay sobrang tahimik na maririnig mo ang paghinga ng bawat isa. Kakaiba ang pakiramdam noon. Para bang biglang tumigil ang oras. Tinitigan ko ang mukha sa harap ko ng ilang segundo, at ako mismo ay natigilan. Hindi si Dina. Hindi rin kakilala ni Paulo. Isang napakabatang babae. Marahil mga 22 taong gulang lang. Ang mukha niya ay putlang-putla. Ang mga mata ay namumula, na parang kanina pa umiiyak. Hindi natakpan ng makeup ang takot sa kanyang mukha. Tiningnan ko siya. Tiningnan niya ako. Pagkatapos ay bigla siyang yumuko. Ate! Ate! Huwag po kayong magkakamali. Nanginginig ang boses niya. Halos maiyak na. Kumunot ang noo ko. Agad na humarang si Paulo sa pagitan namin. Leah! Pakinggan mo ang paliwanag ko! Paliwanag? Tiningnan ko siya. Ipapaliwanag mo na humanap ka ng ibang babae para pumalit sa akin bilang nobya? Nagsimulang magbulungan ang mga lamesa sa ibaba. Pinalitan talaga? Diyos ko, anong problema ng pamilyang to? Namutla si Aling Cora.
at dali-daling umakyat sa entablado. Lia, anak, kumalma ka muna. Lumingon ako sa kanya. Tita, pinapakalma niyo ako? Hindi to tulad ng iniisip mo. Ano? Nataranta si Aling Cora. Kasi, biglang tumayo si Dina mula sa ibaba. Nakasuot siya ng isang kapansine-pansing pulang bestida, may hawak na handbag, at mabilis na umakyat sa entablado. Sige na, ako na ang magsasabi. Hinila ni Dina ang babae sa likod niya, at hinarap ako. Lia, sumusobra ka na, natawa ako. Ako? Ang sumusobra? Oo. Umalis ka sa gitna ng kasal. Hinanap ka ng buong pamilya namin. Hindi naman pwedeng paghintayin ang mga bisita ng matagal. Kaya humanap kami ng kapalit. Itinaas ni Dina ang kanyang baba para lang matapos ang seremonya. Para lang sa palabas, tiningnan ko siya ng ilang segundo. Ang kasal ko, naging palabas na pala simula pa lang, nag-cruise ng braso si Dina. Kinuyom ko ang aking mga kamao. Na naman yung linyang yon. Isip bata. Sa loob ng 3 taon. Sa tuwing hindi ako sang-ayon, sinasabihan nila akong isip bata. Gusto kong malaman ang tungkol sa titulo ng bahay. Isip bata ako. Ayokong magparaya. Isip bata ako. Ayokong dehado. Isip bata ako. Sa mata pala nila. Basta hindi ako sunod-sunuran. Isip bata ako. Tiningnan ko ang babaeng nasa likod ni Dina. Nakayuko siya. Mahina ang boses ko. Anong pangalan mo? Nagulat siya. Ako po, agad na sumingit si Dina. Bakit mo pa tinatanong? Hindi ko tiningnan si Dina. Hindi ikaw ang tinatanong ko. Tumingala ang babae. Nanginginig ang labi. Pangalan ko po ay Nietzsche. Kakilala mo si Paulo? Agad siyang umiling. Hindi po. Hindi po kami magkakilala. Natigilan ako. Hindi magkakilala? Kinagat ni Nietzsche ang labi. Nagsimulang tumulo ang luha. Nagtatrabaho po ako sa makeup salon sa baba. Tinawag po ako ng ate niya at sinabing kailangan ko lang daw tumayo dito ng ilang minuto. Bibigyan daw po niya ako ng 10,000 piso. 10,000. Natulala ako. 10,000 piso? Para sa 10,000 piso. Isang estranghero ang inupahan para pumalit sa pwesto ko bilang nobya sa sarili kong kasal. Lumingon ako kay Paolo. Putlang-putla siya. Paolo, hindi ka ba nandidiri? Wala. Wala akong ibang paraan. Walang ibang paraan? Natawa ako. Ang dali namang sabihin yan. Lia, wala pang 2 oras kang nawala. Hindi mo ako hinanap. Hindi mo tinanong kung buhay pa ba ako o patay na. Ang una mong ginawa ay humanap ng ibang papalit sa pwesto ko. Napakakalmado ng boses ko. Kalmado na kahit ako ay nanibago. Tiningnan ako ni Paolo. Nagsimulang magpanik ang mga mata niya. Hindi ganun. Ano? Natakot akong mapahiya sina mama at papa. Tumango ako. Na naman. Kahihiyan. Tumingin ako sa ibaba ng bulwagan. Maraming mga mata ang nakatingin sa amin, may awa, may kuryosidad, may pangmamaliit, pero wala na akong naramdamang sama ng loob. Bumalik ako ng tingin kay Paulo. Alam mo ba? Dati, akala ko ang pinaka nakakatakot na tao ay yung nanloloko. Pero hindi pala. Ang pinaka nakakatakot ay yung nanloloko na. Pero iniisip pa rin na tama siya. Tinitigan ako ni Paulo. Kumikibot ang mga labi pero walang masabi. Sakto sa sandaling iyon, nag-vibrate ang telepono ko. Isang text message mula sa bangko. Yumuko ako para tingnan. At biglang tumigil ang tibok ng puso ko. Ang balanse sa joint account namin ni Paulo ay kalilipat lang. 1,000,000 piso. 1,000. Naglaho. Mabilis akong tumingala. Dahan-dahang tumingin sa direksyon ni Dina. At sa sandaling iyon, nakita kong bahagyang ngumisi ang gilid ng kanyang labi. Isang napakaliit na ngiti. Pero sapat na para maintindihan ko ang lahat. Tinitigan ko ang screen ng telepono. Pakiramdam ko'y naubos lahat ng dugo sa aking katawan sa isang iglap. Ang text message mula sa bangko ay malinaw na malinaw sa aking paningin. Bawat numero ay parang tumutusok sa aking mga mata.
ang halagang 1 milyong piso. Binasa ko ng paulit-ulit. Emiwan labong-labong. Tama. Emiwan labong-labong. Iyon ang perang pinag-ipunan ko sa loob ng 6 na taon. Iyon ang mga gabing nag-overtime ako hanggang 11 ng gabi. Iyon ang mga malamig na packed lunch na kinain ko sa opisina. Iyon ang mga pagkakataong nakakita ako ng magandang sapatos pero hindi ko binili. Iyon ang pera para sa kasal. Para sa kinabukasan. Lahat. Inagaw ni Bea sa tabi ko ang telepono. Ano yan? Hindi ako umimik. Tiningnan niya ang screen ng ilang segundo at nagmura ng malakas. Putang ina! Ang mga nagbubulungang bisita ay muling napatingin sa amin. Pero noong mga sandaling iyon, wala na akong marinig. Umugong ang tainga ko. Nakatingin lang ako kay Dina. Nakatayo siya roon. Magka-cruise ang mga braso. Bahagyang nakaangat ang sulok ng bibig. Isang maliit na ngiti. Pero sapat na. Sobrang sapat na. Dahan-dahan akong tumingala kay Paulo. Ang joint account. Nagulat si Paulo. Ha? Nasaan ang pera sa joint account? Agad na nanigas ang mukha ni Paulo. Lia, tinatanong kita kung nasaan ang pera. Hindi malakas ang boses ko. Pero sa sobrang tahimik ng bulwagan, lahat ay nakarinig. Lumunok si Paulo. Ako, sasabihin ko sana sa'yo. Kailan mo sasabihin? Pagkatapos ng kasal? Pagkatapos kong pirmahan lahat ng papeles? O pagkatapos kong lumipat sa kondo na nakapangalan sa ate mo? Namutla si Paulo. Agad na sumingit si Dina. Lumingon ako sa kanya. Nasaan ang pera? Paano ko malalaman? Hindi mo alam? Talaga? Tiningnan ko ulit ang telepono. Malinaw na nakasulat sa text ang account na pinaglipatan isang personal account. Ang pangalan ng may-ari ng account. 3 salita. Dina. Natawa ako. Hindi na dahil sa sakit, kundi dahil sa sobrang katawa-tawa ng sitwasyon. Hindi mo alam? Itinutok ko ang telepono sa harap niya. So, nagkataon lang ang pangalan na, to? Agad na nagbago ang kulay ng mukha ni Dina. Inagaw niya ang telepono. Akin na yan. Pinigilan ko. Bakit? Natatakot ka? Humarang si Paulo. Lia, kumalma ka. Pinapakalma mo ako? 1 milyong piso ko ang kalilipat lang sa account ng ate mo. Hindi ganoon. Pansamantalang, hinahawakan lang ni Ate Dina. Napatayo ako ng ilang segundo. Pagkatapos ay tiningnan ko siya na parang isang estranghero. Pansamantalang hinahawakan? Lia, pakinggan mo ako. Pansamantalang hinahawakan ng ano? Ang pera ng kasal ay magiging common funds din naman, di ba? Common funds? Oo. Common funds, kaya nilipat sa account ng ate mo. Common funds, kaya hindi kailangang magpaalam sa akin. Common funds, kaya kinuha sa mismong araw ng kasal natin. Nagsimulang mamula ang mukha ni Paulo. Lia, hinaan mo ang boses mo. Bakit ko hihinaan? Dahil maraming tao dito? Tumango ako. Na naman, kahihiyan. Diba? Nanahimik siya. Matagal ko siyang tiningnan. 3 taon. Minahal ko ang lalaking ito. 3 taon. Naisip ko pa na, kung magkakaanak kami ng babae, gusto kong maging kasing bait niya. Naisip ko na kapag tumanda na ang mga magulang ko, si Paulo ang magiging sandalan. Inakala ko, napakaswerte ko. Ngayon, habang tinitingnan ko, ang tanging nakikita ko, ay kung gaano ako katanga. Hindi tanga dahil nagmahal ako ng maling tao, kundi tanga dahil paulit-ulit kong niloko ang sarili ko. Nagsimulang umugong ang bulungan sa ibaba. Diyos ko! Nilipat talaga ang pera? Grabe naman. Pera ng tao yon. Planado pala lahat ng pamilyang to. Nataranta si Aling Cora. Mga kababayan, huwag kayong maniwala sa kanya. Pagkatapos ay hinawakan niya ang kamay ko. Lia, anak. Magsasabi ako ng totoo. Pamilya naman tayo rito. Huwag ka nang makipagkwentahan. Tiningnan ko ang kamay niyang nakahawak sa akin. Bigla kong naalala ang nakaraan. Noong unang beses akong kumain sa bahay nila, pinagsilbihan niya ako ng pagkain at ngumiti. Mula ngayon,
Ituturing na kitang parang tunay na anak. Nooy na antig pa ako. Ngayon, natatawa na lang ako. Tunay na anak? May nanay bang ginagawang ATM ang anak? Dahan-dahan kong inalis ang kamay ko. Tita. Kung si Ate Dina ang nawalan ng 1,000,000 ngayon. Kung si Ate Dina ang nakatayo rito. At pinagtatawanan. Kung si Ate Dina ang niloko para sa isang kasal. Ganito pa rin ba kadali sa inyo ang humingi ng tawad? Natigilan si Aling Cora. Agad na sumigaw si Dina. Lia, wag kang sumobra. Sumobra? Hindi ba't 1,000,000 lang naman yan? Natigilan ako. Pati ang buong bulwagan ay natahimik. 1,000,000 lang naman yan? Tiningnan ko siya. Pakisabi ulit, itinaas ni Dina ang baba niya. Bakit? Kahit sabihin ko pa, kapag ikinasal ka na sa pamilyang to, magiging common funds na rin yan. Anong pinapalaki mo? Dagdag pa niya. Isa pa, nagtatrabaho si Paulo sa gobyerno. Hindi siya mauubusan ng pagkakataong kumita ulit. Namutla si Paulo. Ate, pero huli na. Narinig na ng buong bulwagan. Tiningnan ko si Paulo. Sa pagkakataong ito, malinaw kong nakita ang takot sa kanyang mga mata. Hindi dahil sa akin, kundi dahil sa sinabi ni Dina. Dahil sakto sa sandaling iyon, sa isang lamesa malapit sa entablado, isang lalaking nasa katanghalian, ang edad ang biglang tumayo, nakaputing polo shirt siya, at may salamin. Nakilala ko siya ang department head ni Paulo. Matagal niyang tiningnan si Paulo. Pagkatapos ay dahan-dahang nagtanong, Paulo, anong ibig mong sabihin sa pagkakataong kumita? Agad na nawalan ng kulay ang mukha ni Paulo. Tiningnan ng department head si Paulo. Hindi matalim ang tingin niya, pero sapat na para makaramdam ng bigat at pressure ang kaharap. Naaalala kong ang pangalan niya ay Mr. Reyes. Ilang beses ko na siyang nakita sa mga company event ni na Paulo. Mahinahon siyang magsalita, yung tipong matagal ng leader, na hindi na kailangang sumigaw para katakutan. Noong mga sandaling iyon, sobrang tahimik ng buong bulwagan. Nakatayo si Paulo sa entablado, bahagyang nanginginig ang labi. Sir, Reyes. Hindi sumagot agad si Mr. Reyes. Tinitigan niya lang si Paulo ng ilang segundo at inulit ang tanong. Ano? Yung pagkakataong kumita, lumunok si Paulo. Hindi po ganon ang ibig kong sabihin, sir. Agad na humarang si Dina. Nagkakamali po kayo ng intindi. Ang ibig ko pong sabihin, bata pa si Paulo. Marami pa siyang magagawang paraan para kumita. Lumingon sa kanya si Mr. Reyes. Sino ka? Ate po niya ako. Tumango siya. Siya ang tinatanong ko. Natigilan si Dina. Nagsimulang pagpawisan si Paulo. Nakatayo lang ako roon. Pinapanood ang lahat. Hindi ko alam kung bakit, pero nakaramdam ako ng pagod. Wala nang galit. Wala nang ganang makipagtalo. Pagod na lang. Dahil doon ko lang napagtanto ang isang nakakatawang katotohanan. Mula simula hanggang dulo, hindi ako naging mahalaga sa pamilyang ito. Isa lang akong bagay na tao. Bagay sa trabaho. Bagay sa estado. Bagay para pakasalan. Bagay para pagkunan ng pera. At ako, inakala kong minahal ako. Ang tanga. Muling nagsalita si Mr. Reyes. Paolo, po? Tatanungin kita sa huling pagkakataon. Bakit ang pera ng ibang tao ay nasa account ng ate mo? Namutla si Paulo. Sir, totoo po. Ayokong makarinig ng paligoy-ligoy. Nagsimulang magtinginan ang mga katrabaho niya sa ibaba. May yumuko para bumulong. May kumuha ng telepono. Nakita kong kumuyom ang kamao ni Paulo. Bigla siyang tumingin sa akin. Lia, alam kong mali ako. Tiningnan ko siya. Pero kailangan mong intindihin ako. Natawa ako ng mahina. Intindihin ang ano? Ang pamilya ko. Mula pa noon, ganito na. Lahat ng malalaking desisyon, si Ate Dina ang nasusunod. Maging si Mama. Sa kanya nakikinig. Ayaw kitang saktan, pero hindi ko rin kayang suwayin ang pamilya ko. Matagal ko siyang tiningnan. 3 taong pagsasama. Akala ko, kilala ko na siya. Hindi pala. Isang lalaking halos 30 anyos na,
malapit ng ikasal, magtatayo ng sariling pamilya, pero kaya pa ring sabihing hindi kayang suwayin ang pamilya bilang dahilan sa panloloko. Mahina akong nagtanong, Paolo, paano kung hindi ko nalaman ngayon? Natigilan siya. Paano kung hindi ko nalaman? At pagkatapos ng kasal ay lumipat ako sa kondo na. Yun. Nagpatuloy sa pagbabayad ng utang. Nagpatuloy sa paglalagay ng sahod sa joint account natin. Tapos, tiningnan ako ni Paolo. Namumula ang mga mata. Pero hindi siya sumagot. Dahil pareho naming alam ang sagot. Pagkatapos noon, ako ang magiging tagabayad ng utang para sa bahay na nakapangalan kay Dina. Magpapatuloy akong magparaya, maging masunurin, maging mabait, hanggang sa araw na wala na akong halaga. Si Bea, na nakatayo sa tabi ko, ay biglang humakbang. Tumingin siya ng diretso kay Paolo. May itatanong ako sa'yo. Tumingala si Paolo. Minahal mo ba si Lia? Tumahimik ang buong bulwagan. Tiningnan ko rin siya. Hindi ko alam kung bakit. Pero gusto ko ring malaman. Matagal akong tiningnan ni Paolo. Sa sobrang tagal, ay inakala kong hindi na siya sasagot. Pagkatapos, yumuko siya. Oo, natawa ako. Biglang tumulo ang luha ko. Hindi dahil naantig ako, kundi dahil sa lungkot. Dahil pwedeng mahalin ng isang tao ang isa pa, pero totoo ring makasarili siya. Totoo ring makwenta. Totoo ring manloloko. Ang pagmamahal at pananakit, minsan, ay hindi magkasalungat. Sakto sa sandaling iyon, tumunog ang telepono ni Paolo. Tiningnan niya ang screen, at namutla. Aksidente kong nakita ang dalawang salitang nakasulat. Papa. Agad sinagot ni Paolo. Pa, hindi ko alam kung ano ang sinabi sa kabilang linya, pero ang mukha ni Paolo ay nagbago mula puti patungong berde. Ano? Bakit? Imposible, kumunot ang noo ko. Lumapit din si Dina. Anong nangyari? Dahan-dahang ibinaba ni Paolo ang telepono, nanginginig ang labi. Anong sabi ni Papa? Sabi niya. Tumawag daw ang bangko. Tapos, ang kondo. Naka-freeze daw. Natigilan ang buong bulwagan. Halos sumigaw si Dina. Ano? Bakit naka-freeze? Tiningnan siya ni Paolo. Sabi ni Papa, mukhang naisanla na pala. Yung property dati pa. Napatayo ako. Pati si Bea sa tabi ko ay natigilan. Si Dina naman ay parang nababaliw. Imposible. Paanong naisanla eh? Nasa akin ang titulo. Tiningnan siya ni Paolo. Biglang nag-iba ang tingin niya. Ate, anong sabi mo? Natigilan si Dina. Walang bahid ng dugo ang mukha. At ako, sa unang pagkakataon mula kanina, naramdaman kong nanlamig ang buong pagkatao ko. Dahil bigla kong napagtanto, may mas malaki pa palang problema kaysa sa panloloko sa akin. At mukhang kahit si Paolo, hindi ito alam. Nakatayo ako sa entablado. Pinagmamasdan ang putlang-putlang mukha ni Dina. At isang kakaibang pakiramdam ang namuo sa akin. Mula nang pumasok ako sa bulwagan, ito ang unang pagkakataon na nakita ko siyang totoong nagpanik. Dati, kahit nabisto ko na ang tungkol sa kondo, sa pera, o sa pag-upa ng peking nobya, kalmado pa rin siya. Mayabang pa rin na para bang lahat ay nasa kontrol niya. Pero iba ngayon. Ibang-iba. Nanlaki ang mga mata ni Dina. Nagsimulang manginig ang mga labi. Imposible. Hindi pwede. Nagkamali lang si Papa. Tiningnan ni Paolo ang ate niya. Ate, anong sabi mong nasa'yo ang titulo? Kailan mo pa hawak? Agad na lumingon si Dina. Wala. Nagkamali ka lang ng dinig. Huwag kang magtanong ng kung ano-ano. Napatigil si Paolo. Malinaw kong nakita ang pagbabago sa kanyang mga mata. Sa 3 taon naming pagsasama, alam kong mahina si Paolo. Laging nagpaparaya sa pamilya. Laging nakikinig sa ate niya. Pero hindi ibig sabihin noon, tanga siya. May mga bagay na hindi mo iisipin sa ordinaryong araw. Pero kapag unti-unting lumalabas ang katotohanan, kusa mong pagdudugtong-dugtungin. At kapag napagdugtong-dugtong mo na, nakakatakot. Tinitigan ni Paolo si Dina.
Kailan mo pa hawak ang titulo? Sagutin mo ako. Kailan pa? Nagkandaw-tal-utal si Dina. Si Mama ang nagsabing itago ko raw. Agad na lumingon si Paulo sa ina. Nagulat si Aling Cora. Ako? Wala akong pinapatago. Sabi ng ate mo. Siya na raw ang magtatago, kaya hinayaan ko. Nakatayo ako sa tabi. Pinapanood ang eksena. At bigla akong natawa. Nakakatawa talaga. Kanina, lahat ng kasalanan ay sa akin. Ako ang makwenta. Ako ang makasarili. Ako ang hindi marunong makisama. Ngayon, nang magkaproblema, nagtuturuan na sila. Walang umaamin. Walang may kasalanan. Ako lang ang tanga. Dahan-dahang tumayo si Mr. Reyes sa ibaba. Paolo. Po? Bumaba ka rito. Hindi malakas ang boses niya. Pero agad na bumaba si Paulo na parang reflex. Tumayo sila ilang metro mula sa entablado. Hindi ko narinig ang pinag-usapan nila. Pero ang mukha ni Paulo ay lalong pumangit, puno ng pawis ang noo. Ilang sandali. Tumingala siya at tumingin sa akin. Kakaiba ang tingin niya. Para bang ngayon niya lang ako totoong nakita. Bigla siyang mabilis na umakyat sa entablado. Lia. Tiningnan ko siya ng ilang segundo at ibinigay ang telepono. Tiningnan ni Paulo ang screen. Lalong namutla ang account na yan. Account ni Ate Dina. Mahina kong sinabi. Agad siyang tumingala sa ate niya. Si Dina ay nagulat. Ano? Ang pera sa joint account. Ikaw ang nag-transfer? Sabihin mo ang totoo. Ikaw. Di ba? Hindi. Sino pa ang nakakaalam ng password? Kinagat ni Dina ang labi. Hindi sumagot. Tinitigan siya ni Paulo. Nakita kong nagsimulang manginig ang kamay niya. Bigla siyang natawa. Isang maliit na tawa. Ate, mula simula hanggang dulo. Ginamit mo rin ako. Di ba? Natigilan ang buong bulwagan. Nanlaki ang mata ni Dina. Anong sinasabi mo? Ang kondo. Ang pera. Ang titulo. Lahat nakapangalan sa'yo. Sabi mo, hahawakan mo lang. Sabi mo, para sa kapakanan ko. Sabi mo, natatakot kang madehado ako. Pero ang totoo, tiningnan siya ni Paulo. Namumula ang mga mata. Kinukuha mo ang pera ko. Kinukuha mo pati ang pera ni Lia. Tama? Umatras si Dina. Baliw ka na ba? Kapatid mo ako. Bakit ko gagawin yan? Para nakawin ang bahay mo? Ang pera mo? Dali-daling umakyat si Aling Cora. Paolo, ano bang sinasabi mo? Ate mo yan. Kumalma ka. Pero parang wala nang naririnig si Paulo. 3 taon siyang nagtimpi. Nakinig. Yumuko. At may mga taong kapag mas matagal nagtimpi, mas nakakatakot kapag sumabog. Sakto sa sandaling iyon, tumunog ang telepono ni Dina. Malakas ang ringtone sa tahimik na bulwagan. Tiningnan ni Dina ang screen. Walang bahid ng dugo ang mukha. Aksidente kong nakita ang pangalang Kuya Tuazon. Mabilis niyang pinatay ang tawag. Pero huli na, nakita ni Paulo. Sinong Kuya Tuazon? Walang kinalaman sa'yo. Sino? Yung pinagkakautangan mo, di ba? Natigilan si Dina. Humakbang pa si Paulo. Nangutang ka sa 5.6, di ba? Agad na nag-ingay ang bulwagan. Napatigil ako. Parang may pumukpok sa ulo ko. Utang sa 10.6. Tiningnan ni Paulo ang ate niya. Nanginginig ang boses. Ginamit mo ang titulo ng kondo para isanla at ipambayad ng utang mo, tama? Hindi sumagot si Dina. Pero ang putlang-putla niyang mukha ang nagsabi ng lahat. Hindi sumagot si Dina. Pero minsan, hindi na kailangang magsalita ng tao. Dahil ang mga mata at ekspresyon ng mukha ay sapat na. Tiningnan ko siyang nakatayo sa gitna ng entablado. Puti ang mga labi. Mahigpit ang hawak sa handbag na halos lumabas ang mga ugat sa daliri. Ang babaeng mula kanina ay laging taas noo, na para bang lahat ay nasa kamay niya. Nagsimulang umingay ang buong bulwagan. Utang sa 5,006? Diyos ko, hindi nga? So, kinuha ang pera ng iba para ipambayad ng utang?
Ang bulungan mula sa mga lamesa ay unti-unting kumalat na parang alon. May nagtatanong sa katabi. May kumukuha ng telepono. May tumitingin sa pamilya. Ni Paolo, na may pagtataka, halos magpanik na si Aling Cora. Paolo, anong sinasabi mo? Paano magkakautang ang ate mo sa 50 mo? Tiningnan ni Paolo ang ina. Namumula ang mga mata. Talaga ma? Hindi nyo alam? Hindi ko alam. Wala akong alam. Pero kahit ako, nakikita kong nagsisinungaling siya. Dahil sa kaba, natawa si Paolo. Isang kakaibang tawa, puno ng pait. Hindi nyo alam? Kaya pala hinayaan yung si ate ang magtago ng titulo. Hindi nyo alam, kaya hinayaan yung ilipat ang pera ni Lia sa account niya. Hindi nyo alam, kaya pinilit nyo akong magpakasal. Umatras si Aling Cora. Para sa akin? Anong para sa akin? Nakatayo ako roon. Naninikip ang lalamunan. Akala ko, ako ang pinakanaloko rito. Pero hindi ko alam kung bakit. Habang tinitingnan ko si Paolo, may kakaiba akong naramdaman. Hindi awa, hindi rin sakit, kundi lungkot. Nakakalungkot na ang lalaking ito ay nabuhay ng halos 30 taon pero hindi nagkaroon ng sariling buhay. Laging sabi ni mama, sabi ni ate, sabi ng pamilya. Hindi siya kailanman nagdesisyon para sa sarili niya, pero natawa rin ako sa sarili ko. Nakakalungkot, pero hindi ibig sabihin noon, wala siyang kasalanan. Dahil kahit ano paman, pinili pa rin niyang lokohin ako. Muling tumunog ang telepono ni Dina. Sa pagkakataong ito, hindi lang isang tawag, kundi 2 sunod-sunod. Tiningnan niya ang screen at mabilis na pinatay. Humarang si Paolo. Patingin, walang kinalaman sa'yo. Akin na. Hinawakan ni Dina nang mahigpit ang handbag. Pero hindi na nagtimpi si Paolo. Hinablot niya ang telepono mula sa kamay ng ate niya. Paolo, ibalik mo. Nag-agawan ang magkapatid sa entablado. Biglang may kumalabog. Nahulog ang handbag ni Dina. Kumalat ang lahat ng laman lipstick, wallet, susi, isang tumpok ng papel, at isang maliit na itim na notebook. Hindi ko alam kung bakit. Pero nang makita ko iyon, namutla si Dina. Sumugod siya. Wag mong galawin, pero huli na. Ang mga papel ay kumalat sa harap ng paa ko. Yumuko ako. Walang kamalay-malay na pinulot ang mga ito. At nanigas ako. Mga kasulatan ng utang. Napakaraming papel. Ang pangalan ng umutang ay laging si Dina. May 50,000. May 100,000. May 200,000. Ang mga petsa ay halos 2 taon na. Binuklat ko pa ang isa at nanlamig ang kamay ko. Sa ilalim ng collateral, malinaw na nakasulat. Condominium unit sa East Cebu Urban Development. Tower 12. Ang kondo ko. Hindi. Ang kondo na binayaran ko. Natulala ako. Inagaw ni Paolo ang mga papel. Habang binabasa, lalong nagbabago ang kulay ng mukha niya. Ate, baliw ka na ba? Ang total nito, halos 5 milyong piso ang 2,000. Sumabog ang bulungan sa bulwagan. 5 milyon! Diyos ko! Paano siya nagkautang ng ganyan kalaki? Nagsimulang umiyak si Dina. Hindi ko sinasadya. Hindi ko talaga sinasadya. Gusto ko lang bumawi. Tiningnan siya ni Paolo, na parang hindi niya kilala. Bumawi sa ano? Napaupo si Dina sa sahig, puno ng luha ang mukha. Nag-invest ako sa stocks. Natalo ako. Tapos, umutang pa ako para makabawi. Pero natalo ulit. Ayokong malaman ng pamilya. Gusto ko lang sanang kumita ulit para maibalik. Hindi ko inaasahang magiging ganito. Nakatayo lang ako. Lahat ng piraso ay nagdugtong-dugtong na. Bakit kailangang sa kanya ipangalan ang kondo? Bakit kailangang itago ang titulo? Bakit kailangang ilipat ang pera ko? Bakit kailangang pilitin ang kasal? Dahil kailangan nila ng pera. Sobrang kailangan. At ako ang napili. Sakto sa sandaling iyon. Mula sa pinto ng bulwagan, isang malakas na sigaw, ang umalingaw-ngaw.
Nasaan si Dina? Sino sa inyo si Dina? Lumabas ka, lumingon ang buong bulwagan. Tatlong lalaking nakaitim ang nakatayo sa pinto, malamig ang mga tingin. At nang makita sila, halos mapaluhod si Dina. Hindi na nagsalita pa ang tatlong lalaking nakatayo sa pinto ng bulwagan. Nakatayo lang sila roon. Pero ang paraan ng pagtingin nila sa paligid ay nagpalamig sa buong silid. Ang pinakamatangkad ay nasa mga 40 anyos, maikli ang buhok, nakaitim na polo shirt, at may tattoo na umaabot hanggang siko. Ang dalawang kasama niya ay nakaitim din, walang ekspresyon ang mga mukha. Ang bulungan kanina ay tuluyan ng tumahimik. Si Dina, na nakaupo sa sahig, ay sobrang putla. Tiningnan ko siya. Sa unang pagkakataon mula nang makilala ko siya, nakita ko siyang totoong takot. Hindi yung panik dahil napahiya, kundi totoong takot. Takot na nanginginig ang mga labi. Lumingalinga ang lalaking nasa unahan at nagsalita. Nasaan si Dina? Walang sumagot. Kumunot ang noo niya. Huwag niyo akong paghintayin sa pangalawang tanong. Agad na gumapang patayo si Dina. Kay Kuya Tuazon. Nanginginig ang boses niya. Halos hindi na marinig. Nandito po ako. Ngumiti ang lalaki nang makita si Dina. Pero hindi nakakagaan ng loob ang ngiti niya. Mas lalong nakakakilabot. Sa wakas, nahanap din kita. Ang galing mong magtago. Ha? Nagpalit ng numero. Lumipat ng bahay. Nag-deactivate ng social media. Magaling. Umatras si Dina. Kuya, pakinggan niyo po ako. Magkakapera na po ako. Totoo po. Ilang araw na lang. Natawa ng mahina ang lalaki. Ilang araw? 4 na buwan mo nang sinasabi yan sa akin. Noong nakaraan, sabi mo magbebenta ka ng lupa. Bago nun, sabi mo magpapadala ang kamag-anak mo. Ngayon ano? Tiningnan niya ang buong bulwagan, ang entablado, ang wedding gown, at natawa. Ah, nakahanap ka na pala ng bagong biktima. Namutla si Paulo. Anong sinasabi mo? Lumingon ang lalaki kay Paulo. Ikaw ba ang kapatid? Alam mo ba kung magkano ang utang ng ate mo? Hindi sumagot si Paulo. Tubig at principal, halos 7 milyon na. Sumabog ang bulungan sa bulwagan. 7 milyon! Diyos ko, paano nangyari yon? Nakatayo lang ako. Hindi ko alam kung paano ilalarawan ang nararamdaman ko. Para akong nanonood ng isang pelikulang sobrang imposible. Ilang oras lang ang nakalipas, nagpapamakeup pa ako para sa kasal ko. Ngayon, nakatayo ako sa gitna ng bulwagan. Pinapanood ang pamilyang dapat sana'y magiging pamilya ko na unti-unting nagkakawatak-watak. Lumingon si Paulo kay Dina. 7 milyon? Sabi mo, 5 milyon lang? Humagulgol si Dina. Hindi. Hindi ko na matandaan. Pakinggan mo ako. Gusto ko lang bumawi. Ibabalik ko. Promise. Ibabalik ko. Tinitigan siya ni Paulo. Hindi ko pa nakita ang ganoong tingin sa kanya. Wala nang kahinaan. Wala nang pagpaparaya. Puno na ng pagkadismaya. At mahina siyang nagtanong. Kailan mo kinuha ang titulo ng kondo? Kailan mo kinuha ang pera ni Lia? Sagutin mo ako. Nagulat ang lahat sa sigaw niya. Humikbi si Dina. Kahapon. Natigilan ako. Kahapon. Kahapon. Masaya pa akong tumatawag kay mama para tanungin kung anong cake ang bibilhin. Kahapon. Nakikipagtawanan pa ako kay Paulo sa telepono. Kahapon. Iniisip ko pang ilang oras na lang at isusuot ko na ang wedding gown ko. Pero sa ibang lugar, nililipat na pala ang lahat ng pera ko. Pinaplano ang kinabukasan ko. Inihahanda akong maging tagapasan ng utang. Bigla akong natawa. Tawa na hindi ko na napigilan. Lahat ay napatingin sa akin. Hinawakan ni Bea ang kamay ko. Lia, tiningnan ko si Paulo. Alam mo ba? Tumingala siya. Kanina, naisip ko, baka biktima ka lang din. Naisip ko, kawawa ka. Pero ngayon, napagtanto ko, ang tanga ko talaga. Namula ang mata ni Paulo. Lia, huwag mong banggitin ang pangalan ko. Alam mo man o hindi,
Sinadya mo man o hindi, ikaw pa rin ang humila sa akin. Sa butas na to. Yumuko siya, walang masabi. Sakto sa sandaling iyon, nag-vibrate ang telepono ko. Si Papa. Tiningnan ko ang screen ng ilang segundo at sinagot. Pa, isang nag-aalalang boses ang narinig ko. Lia. Anak. Nasaan ka? Nasa hotel po. Papunta na kami ni mama mo. Nasa lobby na kami. Natigilan ako. Nanlamig ang kamay ko. Dumating na sina Papa at Mama. At wala silang kaalam-alam sa pinagdaanan ng anak nila. Hawak ko ang telepono. Nakatayo ng ilang segundo. Isang lamig at paninikip ang naramdaman ko sa lalamunan. Mula kaninang umaga, niloko ako, pinagtaksilan, ninakawan, ginawang katatawanan sa sarili kong kasal. Akala ko, kalmado na ako. Pero nang marinig ko ang boses ni Papa, lahat ng pinipigilan kong emosyon ay biglang gumuho. Muling nagtanong si Papa. Lia, naririnig mo ba ako? Huminga ako ng malalim. Opo pa. Narinig ko po. Nandito na kayo ni Mama. Bakit parang ang gulo dyan, anak? May mga naririnig kaming nag-uusap sa lobby hindi maganda. Nasaan si Paulo? Kinuyom ko ang telepono. Hindi ko alam kung paano sasagutin. 3 taon na ang nakalipas. Noong dinala ko si Paulo sa bahay, hinila ako ni Papa sa isang sulok at tinanong. Sigurado ka na ba dyan, anak? Mukha namang mabait, pero parang mahina. Natawa pa ako noon. Mabait naman po pa. Yun ang importante. Yung mga lalaking mabait, marunong magmahal ng asawa. Matagal akong tiningnan ni Papa at bumuntong hininga. Basta masaya ka. Yun ang mahalaga. Mula pagkabata, hindi ako pinagbawalan ni Papa sa kahit ano. Anong kurso ang gusto ko? Hinayaan niya ako. Gusto kong magtrabaho sa syudad. Pinayagan niya ako. Gusto kong pakasalan si Paulo. Pumayag din siya. Isa lang ang hiling niya. Anak, kahit anong mangyari, huwag kang magpapaapi. Natawa pa ako noon. Sino namang aapi sa anak niyo pa? Ngayon, habang iniisip ko, nanlabo ang mga mata ko. Dahil hindi lang ako naapi, ako pa mismo ang nagdala sa sarili ko sa kapahamakan. Lia, bakit hindi ka sumasagot? Boses ni Papa ang nagpabalik sa akin sa realidad. Kinagat ko ang labi. Pa, nasa 2nd floor po ako. Akyat na po kayo. Pagkasabi ko noon, narinig ko ang boses ni Mama sa kabilang linya. Natigilan ako. Isang tanong lang, isang napakasimpleng tanong. Pero mula kaninang umaga, ngayon lang may nagtanong sa akin yan. Hindi tungkol sa kasal, hindi tungkol sa mga bisita, hindi tungkol sa kahihiyan. Tungkol lang sa kung okay ba ako. Lumingon ako sa malayo, at sa wakas, bumuhos ang mga luha ko. Okay lang po ako, Ma. Nanahimik si Mama ng ilang segundo, at mahina siyang nagsalita. Anak, mula bata ka, hindi ka magaling magsinungaling sa akin. Hindi na ako sumagot. Narinig ko lang ang buntong hininga ni Mama. Hintayin mo kami dyan. Pinatay ang tawag. Napatayo ako. Hinawakan ni Bea ang balikat ko. Lia, okay ka lang? Tumango ako. Pero alam kong hindi ako okay. Walang sinuman ang mawawalan ng kasintahan, ng tiwala, muntik nang mawalan ng pera, at muntik nang mahulog sa isang patibong ang magiging okay. Sa kabilang banda, nakatayo pa rin ang 3 lalaking nakaitim, nakatingin kay Dina. Tiningnan ni Kuya Tuazon ang relo niya. Anong plano mo? Magbabayad ka ngayon? O ipapasundo kita sa bahay niyo? Humagulgol si Dina. Kuya, bigyan niyo po ako ng ilang araw pa. Parang awa niyo na. Malapit na po akong magkapera. Totoo po. Malapit na. Ngumisi ang lalaki. Pera? Saan? Sa kasal, nanigas si Dina. Si Paulo, na nakatayo sa tabi, ay tiningnan ang ate niya na parang estranghero. Nagsimulang umiyak si Aling Cora. Dina, anak, sabihin mo ang totoo. Kailan ka pa nagkautang? Yumuko si Dina. Halos 2 taon na po. 2 taon? Diyos ko! Napaupo si Aling Cora. Baliw ka na ba?
Bakit hindi mo sinabi sa akin? Humikbi si Dina. Natakot po ako. Natakot akong malaman ng lahat. Gusto ko lang bumawi. Hindi ko sinasadya. Pagod na akong makinig. Hanggang ngayon. Hindi sinasadya pa rin ang sinasabi niya. May mga taong kakaiba talaga. 100 beses nang nagkakamali pero laging iniisip na aksidente lang. Sakto sa sandaling iyon, bumukas ang pinto ng bulwagan. Lumingon ako. Nakatayo roon sina Papa at Mama. Si Papa ay nakasuot ng puting polo na medyo lukot na dahil sa mahabang biyahe. Si Mama ay nakasuot ng asul na bestida na binili ko noong Pasko. Nakatayo sila. Tinitingnan ako, ang bulwagan, ang entablado, at ang wedding gown na suot ng babaeng nagngangalang Nicha. Natigilan si Mama. Pati si Papa ay natigilan. Tumahimik ang buong bulwagan. Tiningnan ko si Papa. Sa buong buhay ko, ngayon ko lang nakitang ganito, kapula ang mga mata niya. Hindi siya nagtanong. Hindi nagsalita. Naglakad lang siya papunta sa entablado, dahan-dahan, at tumayo sa harap ko. Hinawakan ni Papa ang buhok ko. Naapi ka na naman. No, anak. Kinagat ko ng mariin ang labi. Nanginginig, at bigla ko siyang niyakap. Lahat ng pagtitimping pinilit ko mula kanina ay gumuho. Umiyak ako, umiyak na parang bata. Sa sobrang iyak ay hindi na ako makapagsalita. At sa sandaling iyon, isang boses ang umalingaw-ngaw mula sa likuran ko, napakababa. Tito, pasensya na po. Ang boses ni Paulo ay umalingaw-ngaw sa likuran. Mahina at garalgal. Ngunit sa tahimik na bulwagan, narinig ito ng lahat. Tito, pasensya na po. Nayakap pa rin ako kay Papa. Hindi pa natutuyo ang aking mga luha. Ang pamilyar na amoy ng luma niyang polo ay nagpaalala sa akin ng maraming bagay. Noong bata pa ako, sa tuwing inaapi ako sa eskwela, tumatakbo ako pa uwi para yakapin siya ng ganito. Noon, iniisip kong si Papa ang pinakamalakas na tao sa mundo. Basta nariyan siya. Walang dapat ikatakot. At kakaiba talaga ang tao. Gaano man katanda. Kapag nasasaktan, ang tanging gusto ay bumalik sa pagiging bata. Dahan-dahang tinapik ni Papa ang balikat ko at marahang inilayo ako sa likuran niya. Tiningnan niya si Paulo. Hindi galit, hindi sumisigaw. Tumingin lang. Ngunit ang tinging iyon ay nagpauko kay Paulo. Pasensya na po, Tito. Totoo po, pasensya na. Hindi ko po ginustong maging ganito ang lahat. Nanahimik si Papa ng ilang segundo at nagtanong. Opo, kung ganoon, sino ang dahilan kung bakit umiiyak ang anak ko rito mula pa kanina? Natigilan si Paulo. Tito, hindi ko po tinatanong kung sinadya mo o hindi, sabi ni Papa. Isa lang ang tanong ko, kung hindi nalaman ng anak ko ang tungkol sa kondo, kung hindi niya nalaman na nawala ang pera niya, kung hindi niya nalaman ang lahat ng ito, hanggang kailan mo balak ilihim sa kanya? Tumahimik ang buong bulwagan. Binuksan ni Paulo ang bibig. Ngunit yumuko lang ulit. Walang masabi. Dahil alam ng lahat ang sagot. Tiningnan ko siya. 3 taong pag-ibig. 3 taon. Na akala mo'y napakatagal. Ngunit may mga taong kahit gaano katagal mong kasama, hindi mo pa rin talaga kilala. Lumapit si Mama sa tabi ko. Hinawakan niya ang kamay ko. Malamig ang kamay niya. Namumula ang mga mata. Ngunit hindi siya umiyak. Hinaplos niya lang ang buhok ko at mahinang sinabi, "Uwi na tayo, anak." 3 salita. Nang marinig ko iyon, nanikip ang lalamunan ko. Uwi na tayo. Hindi wag ka nang umiyak. Hindi tiisin mo na lang. Hindi isipin mo ang iba. Kundi uwi na tayo. Siguro, sa buong mundo, tanging mga magulang lang ang ganito. Kapag nasasaktan ng anak nila, hindi nila inuuna ang tama o mali. Ang gusto lang nila ay iuwi ang anak nila. Sa likuran, biglang humagulgol si Aling Cora. Lumingon ako sa kanya. Naalala ko noong una ko siyang makilala, hinawakan niya ang kamay ko at sinabing, "Mula ngayon, ituturing na kitang parang tunay na anak." Nooy naantig pa ako. Ngayon, kalmado na lang ang puso ko. May mga sugat na. Kapag sariwa pa, masakit na halos hindi ka makahinga.
Ngunit kapag nasaktan ka na, ng sapat, nagiging kalmado ka, sa paraang hindi mo inaasahan. Tiningnan ko siya. Tita, kung si Ate Dina ang nawalan ng pera ngayon, kung si Ate Dina ang nakatayo rito sa gitna ng bulwagan at pinagtatawanan, kung si Ate Dina ang niloko sa kasal, ganito pa rin ba kadali sa inyo ang humingi ng tawad? Natigilan si Aling Cora, walang masabi. Lumingon ako kay Dina. Nakaupo siya sa sahig, gusot ang buhok, maga ang mga mata. Nakatayo sa tabi niya ang tatlong lalaking nakaitim. Naghihintay. Hindi ako nakaramdam ng saya. Hindi talaga. Siguro dahil sa sobrang pagod ko na. Ang naramdaman ko lang ay panghihinayang. Panghihinayang sa isang pamilyang dahil sa kasakiman, ay sila mismo ang naghilahan pababa. At sa huli, tiningnan ko si Paulo. Nakatayo siya roon. Plansado pa rin ang suit. Maayos pa rin ang kurbata. Tanging ang mga mata niya, ang namumula. Lia, ako, itinaas ko ang kamay ko, para pigilan siya. Huwag ka nang magsalita. Minsan, buong puso kong ginustong pakasalan ka. Naisip kong mamuhay kasama ka habang buhay. Magkaanak, alagaan ang mga magulang natin. Naisip kong, ang bahay na iyon, ay magiging atin. Pero, Paolo, tiningnan ko siya, nang diretso sa mata. Kaya kong tanggapin ang kahirapan. Kaya kong harapin ang pagsubok. Kaya kong magsimula ulit kasama ka. Pero hindi ko kayang mamuhay kasama ang isang taong sa tuwing may problema, ay pinipili ang manahimik, ang manloko, ang hayaan ng iba na magdesisyon para sa buhay niya, at ang piliing isakripisyo ako. Tumulo ang luha ni Paulo. Sa unang pagkakataon mula kaninang umaga, nakita ko siyang umiyak. Ngunit ang puso ko'y wala nang naramdaman. Hinawakan ko ang kamay ni na Papa at Mama, at bumaba ng entablado. Kasama ko si Bea. Habang dumadaan sa pinto ng bulwagan, aksidente kong nakita ang aming prenup picture. Sa litrato, masayang-masaya ang ngiti ko. Masaya rin ang ngiti ni Paulo. Tiningnan ko ito ng ilang segundo. Pagkatapos ay dahan-dahan kong inalis ang singsing sa aking daliri at inilagay sa mesa ng reception. May mga bagay na kapag nawala, masakit. Ngunit may mga bagay na kapag nawala, isang malaking swerte, isang buwan ang lumipas. Nabawi ko ang pera ko. Dahil na-freeze ng bangko, ang transaksyon. Ang kondo ay pinasya ng batas. At si Dina ang nanagot sa kanyang mga utang. Nabalitaan kong nagpa-transfer si Paulo sa ibang lugar. Ako naman, isang taon ang lumipas, umuwi ako para sa aking kaarawan. Naglabas si Mama ng cake. Ngumiti si Papa at nagtanong, ang anak ko, okay na ba ngayon? Tiningnan ko ang mga ilaw sa aming bakuran at ngumiti. Sa pagkakataong ito, totoo na ang ngiti. Dahil sa wakas, naintindihan ko, sa mundong ito, ang magpakasal sa maling tao ay hindi ang nakakatakot. Ang pinaka-nakakatakot ay alam mong mali na, pero pikit mata ka pa ring nagpatuloy. Isang taon matapos ang pangyayaring iyon, may nagtanong sa akin na hanggang ngayon ay tandang-tanda ko pa. Araw ng Sabado iyon, kasama ko si Mama sa palengke. Habang namimili kami ng gulay, nakasalubong namin ang isang dating kapitbahay. Tiningnan niya ako sandali. Pagkatapos ay hinawakan ang kamay ni Mama at ngumiti. Iba na ang itsura ng anak mo ngayon ha? Mukhang mas tumaba. Pagkatapos ay lumingon siya sa akin. Lia, tanungin kita ha? Nagsisisi ka ba? Hawak ko noon ang isang tali ng pechay. Natigilan ako. Nagsisisi po saan? Sa pagkakansela ng kasal. Sayang din. 3 taon kayo. Kung nagtiis ka lang siguro ng konti, baka maayos na ang buhay mo ngayon. Napatayo ako, pinagmamasdan ang mga taong dumadaan, naririnig ang ingay ng palengke, at bigla kong naalala ang araw na iyon ang araw, nasuot ko ang wedding gown. Ang araw na parang gumuho ang mundo ko. Naalala kong umiyak ako ng husto. Ang pakiramdam na nakatayo sa gitna ng maraming tao, pero parang nahuhulog sa bangin. Ang sakit na halos hindi ako makahinga. Ngunit kakaiba. Kapag lumipas na ang sapat na panahon, hindi mo na naaalala ang sakit.
Ang naaalala mo na lang ay kung paano mo ito nalampasan. Ngumiti ako. Hindi po, tita. Hindi po ako nagsisisi. Tiningnan niya ako. Talaga? Opo, talaga. Pero sigurado, masakit yon. Nanahimik ako ng ilang segundo. Pagkatapos ay tiningnan ko si mama na namimili ng gulay sa di kalayuan. Suot niya ang luma niyang damit. May ilang puting buhok na. Nagrereklamo siya sa tindera. Na, ang tanda naman ng pechay na to. Bigyan mo ako ng mas bata-bata. Natawa ako at bumaling ulit sa kapitbahay. Masakit po, tita. Pero kung pagkatapos ng kasal ko pa nalaman, mas masakit po yun. Kakaiba po kasi ang tao. Kapag nagmamahal, iniisip na sapat na ang pag-ibig. Pero ang pagsasama habang buhay ay hindi lang tungkol sa pag-ibig. Tungkol din ito sa responsibilidad, sa respeto, sa pagkatao, sa kabaitan, at sa kung paano ka pinipili ng isang tao kapag nasa pagitan ka niya at ng iba. Pagkatapos ng pangyayaring iyon, naintindihan ko. Ang taong tunay na nagmamahal sa iyo ay hindi ka hahayaang laging dehado. Hindi ka niya pipiliting laging magparaya. At lalong hindi niya sasabihing mahal ka niya habang itinutulak ka sa bangin. May mga taong magaling magsalita ng pagmamahal, ngunit sa oras ng problema, sarili pa rin nila ang pipiliin. Iyon ang tunay na sagot. Nakarating sa akin ang ilang balita tungkol kay Paolo. Lumipat daw siya ng trabaho. Naging tahimik ang buhay at hindi na nagka-girlfriend. Si Dina naman, kinailangang ibenta ang bahay para mabayaran ang mga utang. Ilang beses daw tumawag si Aling Cora kay mama. Umiiyak, gustong humingi ng tawad sa akin. Pero tumanggi ako. Hindi dahil galit pa ako, kundi dahil may mga bagay na kahit pagkatapos ng paumanhin, hindi na maibabalik sa dati. Parang basag na baso, kahit idikit mo pa, naroon pa rin ang lamat. At ayoko nang mamuhay katabi ng isang lamat. May nagsabi sa akin, Lia. Natawa ako. Hindi po. Hindi ako takot magmahal. Natuto lang akong magmahal ng may gising na isipan. Ang pagmamahal ay hindi pikit matang pagsunod. Hindi rin pagtitiis hanggang sa makalimutan mo na ang sarili mo. Ito ay sabay na paghakbang ng dalawang tao. Kung isa lang ang laging yumuyuko, mapapagod din. Kung isa lang ang laging nagsasakripisyo, masasaktan din. Hanggang ngayon, kapag iniisip ko, pakiramdam ko'y napakaswerte ko pa rin. Swerte dahil bumalik ako sa kondo. Swerte dahil nakita ko ang sapatos. Swerte dahil nagkaroon ako ng lakas ng loob na umalis sa kasal na iyon. At higit sa lahat, swerte dahil nariyan sina papa at mama sa likuran ko. Dahil sa mundong ito, may mga bagay na kapag nawala, ay mahahanap pa. Pera, trabaho, pag-ibig, lahat pwedeng simulan ulit. Ngunit kapag nawala mo ang sarili mo, napakahirap nang hanapin. Kaya kung sino man ang nakikinig sa kuwentong ito at nasa parehong sangang daan, tandaan ninyo, huwag kayong matakot mag-isa. Kaya pipiliin ninyo ang isang buhay na hindi para sa inyo. Huwag ninyong ipagpalit ang buong buhay ninyo para sa ilang taong pag-ibig at huwag manatili sa isang lugar kung saan hindi ka naman talaga pinili dahil ang kasal ay hindi ang destinasyon. Ang kapayapaan ang destinasyon pagkatapos ng kuwentong ito. Marahil iisipin ng marami na ang pinakamasakit sa buhay ay ang pagtaksilan, lokohin, o talikuran ng taong pinagkatiwalaan mo. Ngunit kapag marami ka nang napagdaanan, maiintindihan mong ang mga sugat na iyan, gaano man kalalim, ay maghihilom din. Hindi binubura ng panahon ng lahat, ngunit tinuturuan tayo nitong mamuhay kasama ang mga nangyari. May isang bagay na napakapatas sa buhay. Kung ano ang para sa iyo, mananatili. Ngunit ang mga bagay na pilit mong pinanghahawakan, gamit ang luha, pagmamakaawa, at pagtitiis, hanggang sa makalimutan mo ang sarili mo, ay aalis din. Marami sa atin ang nabubuhay. Nang matagal ngunit nakakalimutan ang isang simpleng bagay. Gumugugol tayo ng sobrang oras sa paghahanap ng taong iintindi sa atin.
Ngunit nakakalimutan nating intindihin muna ang ating sarili. Natatakot tayong mawalan ng pag-ibig, ng isang tao, ng isang relasyon. Ngunit hindi natin napapansin na ang pinaka nakakatakot ay ang mawala ang respeto sa sarili sa isang relasyong wala ng katapatan. Minsan, iniisip ng tao na kung magtitiis sila, magiging payapa ang lahat. Kung uurong sila, mananatili ang pagmamahal. Ngunit may mga bagay na habang mas nagtitiis ka, mas lalo kang inaabuso. Habang mas nananahimik ka, mas itinuturing ng iba na karapatan nila ang kabaitan mo. Ang kabaitan ay maganda. Ngunit iba ang kabaitan sa pagiging sunod-sunuran. Iba ang pagiging mapagbigay sa pagpayag na tapakan ka. May mga taong buong buhay na mabait sa iba. Ngunit sa huli, sila mismo ang dehado sa sarili nilang buhay. At ang buhay ay maikli. Sobrang ikli na ngayon ay kasama mo pa. Bukas ay magkaiba na ang landas. Sobrang ikli na may mga salitang hindi mo nasabi. May mga taong hindi mo nakita. May mga hawak kamay na hindi mo nahigpitan bago kayo nagkahiwalay. Kaya huwag kang mamuhay para sa tingin ng iba. At huwag piliting maging perpekto sa mata ng lahat. Ang maging mabuti sa kapwa ay mahalaga. Ngunit matuto ka ring maging mabuti sa sarili mo. Bawat isa sa atin, iisa lang ang buhay. Huwag mong ipagpalit iyan para sa pagtanggap ng kahit sino. At sa pagsasabi nito, naalala ko sina Papa at Mama. Siguro, noong bata pa tayo, iniisip nating lahat na malakas sila. Lumaki tayo, umalis, nagmahal ng iba, hinabol ang gusto natin, at nakalimutan nating sa likod natin, may dalawang taong unti-unting tumatanda. Noong bata, kapag nasasaktan, tumatakbo tayo kay Mama. Kapag bumagsak sa exam, takot tayong malungkot si Papa. Ngunit ngayong malaki na, tinatago na natin. Lungkot, hirap, iyak lahat tinatago. Akala natin, iyon ang pagiging matanda. Ngunit kahit 20, 30, o 50 anyos na tayo, sa mata nila, tayo pa rin ang munting anak nila. May isang katotohanan na marami ang huli ng naiintindihan. Sa mundong ito, ang taong pinakagustong makita kang maging maayos ay hindi ang kasintahan mo, hindi ang kaibigan mo, kundi ang mga magulang mo. Pwedeng umalis ang minamahal, pwedeng magkahiwalay ang magkakaibigan, ngunit iba ang magulang. Maaaring hindi sila magaling magsalita ng matatamis. Maaaring hindi sila marunong magpakita ng pagmamahal. Ngunit kung isang araw ay bumagsak ka, sila ang unang tatakbo palapit sa iyo. Kung isang araw ay mawalan ka ng lahat, ang tahanan nila ang unang magbubukas para sa iyo. Naglalakbay ang tao, kung saan-saan, para humanap ng sandalan, ngunit nakakalimutan nilang, mula pa nang isilang sila, mayroon na silang lugar, na laging pwedeng uwian. Ang tahanan, at ang tahanan, minsan, ay hindi isang malaking mansyon. Minsan, ito ay isang mainit na pagkain. Ang tawag ni Mama para kumain. Ang ubo ni Papa sa labas. Ang ilaw na nakabukas. Habang hinihintay kang umuwi. Kapag dumaan ka na sa kalahati ng iyong buhay, maiintindihan mo, mahalaga ang pera, mahalaga ang tagumpay. Ngunit sa huli, ang nagpapanatili sa mga tao ay hindi pera, kundi ang utang na loob. Ang pagtrato sa isa't isa, ang kabaitang ipinakita natin sa gitna ng paghihirap. Kaya kung mayroon ka pang mga magulang ngayon, tawagan mo sila. Kung mayroon ka pang minamahal na tapat sa iyo, pahalagahan mo sila. Kung mayroon ka pang kalusugan para magtrabaho, mabuhay, at magmahal, iyon ay isang malaking biyaya. Dahil ang buhay ay hindi kailangang maging isang paligsahan. Ang taong mabuti ay maaaring madehado ng sandali, ngunit hindi habang buhay. Kung tapos ang bagatananta, ang taong may puso ay maaaring mas mabagal, ngunit mas magaan ang kalooban. At ang pinakamagandang bagay sa buhay ay hindi kung gaano karaming pera ang hawak mo, kundi sa dulo ng lahat. Kapag lumingon ka, masasabi mong, hindi ka gumawa ng anumang bagay na ikahihiya ng iyong konsensya. Sa mismong araw ng kasal ko,
Natuklasan kong ang aming magiging bahay ay